Good evening, my dear brothers and sisters. Salamat sa 10 sumagot. Good evening. Tingin kayo sa inyong katabi, batiin nyo ng good evening. At sabihin nyong, Happy Fiesta. Mga ginigiliw kong kapatid, ang Apo Hiking Society, isang sikat na bandang Pilipino, ay merong isang awit na pinasikat. Of course, ang dami nilang mga awit na pinasikat. Ang isa dito ay may title na Batang-Bata Ka Pa. Ang lyrics ay ganito: Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Ganyan ang pananaw ng marami sa atin sa bata. Walang alam, walang naiintindihan. Kaya nga kumisan kapag nag-uusap ang mga matatanda at sumagot ang bata, nakisali ang bata, sasabihin, tumahimik ka. Usapan ito ng mga matatanda. Yan din ba, mga ginigiliw kong kapatid, kaya ang pananaw ng mga alagad? Sa narinig nating ebanghelyo, yung mga tao ay dinadala ang mga bata kay Jesus. Pero sabi dito sa ebanghelyo, the disciples rebuked them. The disciples prevented them from bringing the children to Jesus. Pinigil ng mga alagad na makalapit ang mga bata kay Jesus. Bakit? Ano kaya ang dahilan? Walang binigay na dahilan ang ebanghelyo. Hindi sinabi kung bakit pinigilan ng mga alagad ang mga bata na lumapit. Ayaw kaya nilang mapagod si Jesus? O kaya ay nakikita nilang pagod na si Jesus at ayaw nilang mas lalo pa siyang mapagod? O kaya, katulad ng awit na Batang-Bata, ang tingin ng mga alagad sa mga bata ay wala pang halaga. Walang maitutulong, walang maidadagdag, pampagulo lang. At yan ang nakalulungkot sapagkat ang ebanghelyo sinasabi, yung mga pumigil sa mga tao, sa mga bata na lumapit kay Jesus, ay yung mismong mga alagad ni Jesus. That's the irony of it. The inner circle of Jesus, the friends of Jesus, the disciples of Jesus, were the ones preventing people, children, to come to Jesus. Sila yung katulad ko, katulad ninyo, mga taong simbahan, mga alagad ni Jesus. Tayo kuminsan ang nagiging dahilan upang ang mga tao ay makalapit kay Jesus. Kahit po hindi ninyo aminin at tanggapin, dahil nagsisimba kayo linggo-linggo, nagkukomunyon kayo tuwing kayo'y magsisimba, ituring niyong sarili niyong taong simbahan. Hindi lang itong mga volunteers, yung mga servants ng Manila Cathedral, ang taong simbahan. Kayo din, taong simbahan kayo. Taong simbahan tayo. At kung minsan, ang malungkot, tayo pang mga taong simbahan ang nagiging dahilan upang hindi makalapit ang mga tao sa Panginoon. Kamakailan lang, pinagdiwang natin ang kapistahan ng Nazareno.
Alam nyo, may kaguluhan yung ating liturgical calendar, no? Halos isang buwan pa lang nakalilipas, pinagdiwang natin ang Pasko, ang kapanganakan ng Panginoon. Nakita natin ang sanggol sa Belen. Pagkatapos, siya'y bininyagan noong January 8. Pagkatapos, January 9, yung sanggol naging malaki. May dala pang krus. At pagkatapos, yung malaking may dala ng krus, lumiit uli. No? Santo Niño. Well, that's the celebration in the Philippines. Pero nung nakaraang piyesta ng Nazareno, ang tema na kanilang pinili ay ibig naming makita si Jesus. Kaya nga nagpagawa ang Quiapo Church ng isang karosa kung saan makikita ang Panginoon. Bakit? Kasi sa mga nakakaraang taon, bakit hindi natin makita ang Nazareno? Kasi ang daming nakaharang. At sino yung mga nakaharang? Mga hijos de Nazareno. Mga taong simbahan. Kaya hindi natin makita si Jesus kaya hindi makita si Jesus sapagkat nakaharang tayo. At yan ang ikinagalit. Sabi dito sa Ebanghelyo, when Jesus saw this, He became indignant. Indignant. Nagalit siya. At pinagsabihan niya ang kanyang mga alagad, "Hoy, pabida kayo ha. Hayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata." Pinagalitan niya ang mga alagad sapagkat nagiging hadlang sila upang makalapit ang mga bata kay Jesus. Kaya mga minamahal kong kapatid ha, baka paminsan-minsan ay paalalahanan natin ang ating mga sarili. Nagiging dahilan ba ako para ang kapwa ko ay hindi makalapit sa Panginoon? Nagiging dahilan ba ang ugali ko, ang pananalita ko, para ang mga tao ay hindi makita si Jesus? Pagagalitan tayo ng Diyos, pagagalitan tayo ni Jesus kapag pinigilan natin ang ating kapwang lumapit sa Kanya. Pero bakit kinakailangang makita ng mga bata si Jesus? Sapagkat dyan lamang natin sila maimumulat kay Jesus. Kaya natutuwa ako kapag yung mga magulang, no, dinadala ang kanilang mga anak sa simbahan. Ayan, akay-akay, no, ang kanyang anak punta ng CR, no, balik ha. Nakakatuwa 'yon. Okay lang po sa akin ha, no, na may mga bata. Sapagkat diyan nagsisimula ang pagkakilala nila kay Jesus. Kailan ninyo ipapakilala si Jesus? Kapag matanda na sila? Hindi. Bata pa lang. Bago kayo maunahan ng mundo at ipakilala ang mundo. Bago kayo maunahan ng social media at ipakilala kung sino-sinong mga tao. Bago kayo maunahan ng television upang makilala kung sino-sino yung mga tao. Unahan nyo na sila. Ipakilala ninyo si Jesus sa mga bata. Itinataas ninyo ang imahen ng Santo Niño. Para saan? Para makita ng mga tao. Para makita ng mga bata. At ito, mga ginigilong kapatid, ay sinamantala ng Panginoon. Okay, wag niyo silang pigilan. No? Halika kayo. Ginamit ni Jesus ang mga bata upang maging halimbawa ng tunay na mga alagad. Parang sampal sa mga alagad yun eh.
Hindi niya sinabing, ang tularan niyo yung mga alagad ko. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ang tularan ninyo itong mga batang ito na pinipigil ng mga alagad ko na lumapit sa akin. Minsan po ay naanyayahan akong mag-novena mass sa isang parokya. At pagpasok ko sa may simbahan, merong exhibit ng mga Santo Niño. Ang daming mga Santo Niño. Ang biro ko doon sa parish priest, meron pala kayo ritong nursery. No? My dear brothers and sisters, in heaven, there are only nurseries. Sa langit, kindergarten lang meron. At hanggat hindi tayo nagiging katulad ng bata, sa pananaw, sa pag-uugali, sa pagtitiwala, sa pagsunod, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. So sa ating mga deboto ng Santo Niño, sa mga may imahen ng Santo Niño sa kanilang mga bahay, sana, every time that you look at this image, you will be reminded that you should be like this child, like Jesus, who was obedient to the Father, trusting in the Father, dependent on the Father, not only during his childhood, but until the last breath of his here on earth. Hindi tayo kinakailangan maging isip bata para maging katulad ng Santo Niño. Ang kailangan ay magkaroon tayo ng isang ugaling katulad ng bata, nagtitiwala sa kanyang magulang, kumakapit sa kanyang magulang, napaaakay sa Diyos, sumusunod sa kalooban niya. Amen.